Mga kabakits, July 7 na nga at malapit na magsimula ang Summer League ngayong paparating na July 9. Wala pa nga ring desisyon si LeBron James kung saang team nga siya mapupunta. Si LeBron niya ay 41 years old na, 4-time NBA champion at ang all-time leading scorer ngayon sa NBA history. Walang taon niya siya sa Lakers at sinabi niya nga hindi na siya babalik dito nung nakaraang buwan. Nanalo rin siya ng 2020 NBA Championship o mas tinatawag na Bubble Championship para ibigay sa Lakers. Kasama niya nga dito si Anthony Davis, sila Alex Caruso at ang iba pa. Ang unang tanong nga ay kung kailan natin malalaman ang desisyon ni LeBron. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, he is completely chilling and he's letting Rich Paul, his agent, to handle things this way or this situation. Ang Summer League nga sa Las Vegas ay magsisimula na ngayong paparating na July 9. Kapag nag-announce nga ng team si LeBron na sasalihin niya ay unang-una kayong makakaalam nito mga kabakets. Kaya stay tuned. At ito pa, additional info. Si Rich Paul mismo ang nagsabi sa The Forbes na this is the first time that he's making a decision just for him. When he left Cleveland in 2010, he had to win a ring. When he came back, he had to deliver a promise to win a ring for Cleveland. Right now, he can decide or how he wants to do it. Meaning, walang pressure to kay LeBron. Siya ang may control dito. Ang top 6 teams. 6 na team ang nangunguna sa pag-acquire kay LeBron ayon kay Shams Charania. Siya mismo ang nagkumpirma nito. At isa na dito ang Warriors, Miami Heat, Cleveland, Sixers, Timberwolves at Nuggets. At si Rich Paul nga ay kinausap ang 27 team upang makarating sa last 6 teams na ito. Simulan natin sa Warriors. Ang plano nga nila Steph, Draymond at LeBron ay matrade si Anthony Davis sa Warriors upang magkaroon sila ng 4 na Hall of Famer sa iisang team. Si Shams mismo ang nagsabi nito at nagkumpirma. Pero ang pinakamalaking problema nga ay ang makukuha si Anthony Davis sa Wizards. Kaya ang nangyari ay hindi sila ang nasa top list ni LeBron kasi ayaw ding ibigay ng Wizards si Anthony Davis. At ang pangalawang team nga ay ang Cleveland Cavaliers. Malaking bagay ito para kay LeBron at sa legacy niya dahil ito ang kanyang mother team. Also, taga Cleveland, Ohio siya. At napanalo niya nga ang Cleveland Cavaliers noong 2016 sa kanilang 3-1 comeback sa Golden State Warriors. Ito na nga ang magiging third stint ni LeBron sa Cleveland Cavaliers. Isa nga itong pinakamagandang storybook ending kung nagkataon. Pero ang problema ay ang cap space ng Cleveland. Kailangan nilang gumawa ng cap move para mabigyan si LeBron ng mas malaking kontrata. At skeptical nga ang maraming insider na kukuha si LeBron ng veteran minimum. Babagay nga ba siya rito sa lineup ng Cleveland Cavaliers? Anong tingin nyo guys? Merong Evan Mobley, Jarrett Allen, Max Strus, James Harden, at Donovan Mitchell. Meron ka pang Dennis Schroeder sa point guard mo o 6-man. Sa tingin ko nga ay bagay siya rito kasi nga si Max Strus lang ang kanilang small forward. Kumbaga siya ang kukumpleto ng lineup nila. Minnesota Timberwolves. Sabi nga sa CBS Sports, mas lalong ma-enhance ni LeBron ang lineup ng Minnesota. Gawa ng mapipit niya ang naiwang posisyon ni Julius Randle dito na power forward. Pero si LeBron daw kasi ay mas kumpletong player, hindi kagaya ni Julius Randle. Meron siyang pasa, depensa, at scoring ability na mas higit pa. Ang projected lineup nga ng Minnesota Timberwolves, sa point guard si LaMelo Ball, shooting guard si Anthony Edwards, sa pangatlong posisyon bilang small forward ay si Jaden McDaniels, at ang power forward position naman ay maaaring punan ni LeBron James. At sa sentro nila ay si Rudy Gobert. At meron pa silang maaaring maging backup scoring machine na si Ayo Dosunmu na magaling sa fast break. Si LeBron niya ay magaling rin sa pagpasa sa mga fast breaks. Grabe din ang depth ng lineup na to. Meron pa silang Donte DiVincenzo na nagpapahinga galing injury.
Kaya nga pala gustong pumunta rin ni LeBron sa Minnesota ay dahil kay Ant. Sinabi niya nung All-Star Weekend last year na fan siya ni Ant. At maaaring ang maging legacy rin to ni LeBron na lahat ng team na kanyang mapuntahan ay mapag-champion niya. Sabi nga sa Athletics ay kailangan pumunta ni LeBron o he should go to Minnesota kasi kaya niyang punan ang number 4 position at maaaring mapalibutan siya ng mga defenders. Philadelphia 76ers. Sabi nga ni Rich Paul, ang 76ers ang isa sa mga team na nilolook up nila dahil sa projected lineup na mabubuo nila kasama si LeBron. Kasama si Tyrese Maxey, VJ Edgecomb, Jaylen Brown, at LeBron sa power forward position, at si Joel Embiid sa center position. Magkakaroon niya sila ng star-studded lineup na may 2 MVP, isang Finals MVP, at isang Rising Star, at isang All-Star. Napakaganda nga ng mabubuo ng lineup dito at magiging contender sila sa East. Denver Nuggets. Sabi nga ni Rich Paul, ito ay under the radar sa kanilang paghahanap ng team. Pero mathematically speaking, isa ito sa mga pit na bagay si LeBron dahil kay Jamal Murray, Cam Johnson, Aaron Gordon, Nikola Jokic at ang kanilang mga bench player. Pwedeng mag-pit si LeBron dito dahil hindi niya na kailangan umiscore ng malaki dahil puro scoring machine ang kampi niya, lalo na kay Nikola Jokic. Pwedeng magsama na lang ang kanilang IQ sa basketball at makakabuo sila ng isang magandang team at contender sa West. At ito nga ang mga team na pwedeng puntahan ni LeBron. At mga kabats, baka gusto niyong mag-subscribe, like, at i-share itong video.